po si Ma'am Lorna. Tita Lorna. Next naman po si Ma'am Norma. Wala tumapa. Wala naman ako masasabi kay Mama. Hindi. Hanggang sa uli, kami pa rin. Tayo pa rin. Tayo yung inisip niya. Tayo lahat. Last moment, bago mangyari yun, Aso, si Maki. Nung nasa hospital na kami, hindi ko inisip na hindi ko siya maiuwi. Nasa isip ko, baka stroke lang kagaya kay Tatay Des. Baka kaya pa. Kasi nagsasalita siya. Tapos sabi niya, ba't mo ko dinala dito? Wala akong nararamdaman. Until such time, lumabas yung scan. Pagkakita ko pa lang sa scan, I know. Pinray ko na lang. Sabi ko, Auntie, eto na yun. Lumabas yung scan, malaki yung damage. Then, usap kami ng mga doktor. Mabilis yung kilos, lahat mabilis. Ang habang nakahiga siya, malakas siya, sinasabi niya sa akin, bakit tayo nandito? Bakit may doktor? Sila Maki, walang bantay ang bahay ni Magnolia, walang iwan sa bahay natin, na yung scan ng brain. Pero ang galing niya sa part na lahat pa rin, hindi sarili niya, kundi tayo pa rin. Tayo pa rin, tapos nag-uusap kami, ang share ko lang yung tatad niya. Alam niyo yung pakiramdam namin ni Auntie habang nasa ICU. Alam namin na pag nasa ICU ka kasi i-revive ka. I-revive nila, gagawin nila lahat ng paraan. For the last yung hours ni Mama, first 7 hours ni Mama doon, nagtanong sila. Sabi nila sa akin, ate, anong gagawin natin kay Mama if ever? Dumating na yung mga doktor niya, lahat ng, yung main doctor niya, si Dr. Gulinaw sa puso, sinabihan ako, anong gagawin natin if ever? Eto kasi critical to, wala tayo sa 3 days, 72 hours. Sinabi nila sa akin na may tendency na atakihin ng lola mo. Ano ang gagawin mo? I-revive pa natin. Honestly, sinabi ko, ayoko. Kasi nakita ko sa lola ko yun, sa mami ko. Ayoko kasi matutulog lang naman yung dibdib niya. Lalagyan siya ng tubo, mahihirapan siya, which is ayaw niya. Nag-usap kami ni Auntie, pinibigay niya sa akin yun, na ikaw mag-decide kasi ikaw yung mahihirapan, ikaw yung nandyan. Parehas kami, ang hope namin, gaglabas pa si Mama. So basically, parehas kami, ayaw namin siyang mahirapan. Kaya sabi ko, Dok, movable ang lola ko, makakausap nyo pa, nakakausap nyo pa. Puntahan ninyo. You know what? Ang nakakatuwa kay Mama, inausap niya yung doktor. Ang tangi niya sinabi kahit mabulol-bulol, bakit nyo ako i-revive? Paano kung nakikita ko na yung mami mo, yung kapatid mo, si Jesus Christ, hawak na ako, tapos ni-revive niyo ako. 84 na ako. Anong gagawin ko pa dito? Sabay yun, sinabihan niya si Dr. Gulinaw na, Dok, bakit? Akala mo ba makakapag-asawa pa ako? 84 na ako. Uwi na ako. Kaya nung time na yun, malinaw kay Dr. Gulinaw na kahit anong mangyari, walang revival na magaganap. So nag-decide sila. The whole scenario, mula ng umaga nagre-resist siya, hanggang tumungtong ang alas 12, hindi pwede pumasok ang tao sa loob ng ICU. Ang ginawa ni Dr. Gulinaw, pinapasok niya ako, in-sneak out niya ako sa loob ng ICU kasi si Mama, ang tanging niyang sinasabi, sino kayo? Bakit kayo nandito sa loob ng pamamahay namin? Magsilayas kayo. Ayaw niya magpahawak, ayaw niya lahat. Tapos tinawag nila ako. Pagpasok ko, bakit daw ang dami-dami kapitbahay? Nag-i-start na siya, nagpapakita na siya ng sign of dementia niya.
Tapos sinabi ko sa kanya, ma, andito tayo. Sabi ko, nag-Airbnb tayo, chinek-in tayo ni auntie, pero nandito si Dr. Gulinaw kasi kailangan kanyang i-check up. Then sa kanya sinabi sa akin, I know. Sabi niya, alam ko naman. Huwag mo na akong kalagyan yan. Iuwi mo ako kasi si Maki. Ang malupit pa doon, nagulat si doktor kasi hinanap niya si Michael, hinanap niya si Ingrid. Ang tanong niya, alam na ba nila? Sabi ko, oo, kahit hindi ko pa nakakausap kung sino man sa pamilya namin. Kasi yun yung time na wala talagang nagre-reply, kahit na isa sa inyo. Until na lumabas kami ni Doc Gulinaw, sinabi niya sa akin yun, alam ko, ikaw lang at ang lola mo ang nandito. Kaya sabi niya sa akin, kung kaya mo silang tawagin, tawagin mo sila. Kasi bawat pamilya nabanggit niya. Ang nagtataka si Dr. Gulinaw, pagdating sa pangalan, straight. Pagdating sa ibang words, iba. Kaya sinabi niya, tawagin mo silang lahat. Pero hindi nila sinasabi sa akin na magde-deteriorate na lola mo, ganito, ganyan. Walang ganun. Hanggang sa nag-decide silang ibaba si mama kasi nakitaan nila si mama na strong si mama. Nakita ko yun, lumaban si mama. Nung unang araw, sabi niya, uwi mo ko. Nung nagdatingan na kayo mula nung Friday, Saturday, iuwi mo ako. Malulungkot ako dito. Nung nandun na kami, nung sinabi ko nung umaga na magdadatingan na sila, kasi lahat na sila nag-confirm. Lahat na kayo nag-confirm. Darating kayo. Nung nalaman niya darating kayo, sabi ko, darating na sila, uuwi pa ba tayo? Mga ganun siya. Ibig sabihin, hindi lalaban tayo. Lalabas siya, magaling. Yun ang flow namin. Hanggang dumating sila. Michael, nakitaan ko siya noon. Akala ko talaga. Yung sabi ko nga, may idea ako na, up to the last minute, hahawakan kita. Kahit alam ko sa sarili ko, na sinasampal na ako ng katotohanan na hindi ka magso-survive. Kasi naniniwala ako, lagi ko sinasabi kay Ernie, malakas si mama kay Mama Mary. Malay natin, hindi natin alam. Pero yun nga, nag-deteriorate si mama. Ang last recall ko sa kanya, sabi ko sa kanya, uuwi tayo. Sabi niya, Sabi ko, papagaling ka, oo. Yung pala, yung papagaling ka, uuwi ka. Doon lang pala yun. Kasi paglingon ko sa kanya, nagpaalam si Michael sa kanya. Umiiyak siya. Sabi ko, bakit? Tapos doon niya na ako hinawakan ng malakas. Mahigpit na hawak na first time niya ulit ginawa. Sabi ko, papahinga na tayo. Sumagot siya, oo. Yun na yung huli. Yun na yung huli. Bakit ka umiiyak? Magpapahinga na ba tayo? Sabay, pumikit, natulog. Nagantay ako. Akala ko normal lang. Nung pala hindi na. Nakita ko na siya ng sign na hindi na siya gumigising. Tinawag ko na yung doktor. Tapos, unti-unti, yun yung flow namin. Nag-decide na ako, ano pang sense na binibigyan niyo ng antibiotic lola ko. Hindi na talaga siya gumigising. Hindi niya na tinataas ang paa niya, hindi niya na tinataas ang kamay niya, hindi na siya ayoko na, may maririnig ka mga ganun, wala na siyang ganun. Tapos sabi ko, alam ko na, yun na, ano na si Michael. Sabi ko, uwi ako. Nung dumating si Ate Vic, alam ko na rin, kasi sabi niya, Ate Vic, ang paa niya, aabutin pa to ng Monday. Alam ko, pakiramdam ko nung time na yun, gusto niya lang din masolo si Michael. Nung pagtalikod ko, alam ko na yun, na hindi pagbalik ko, ang tatawagin nila ako ni Michael, wala na siya. Pero sa totoo lang, sa bawat araw, hindi ako pumunta sa inyo, alam mo yan. May buhay din ako noon, pero dahil kay Mami, nangako kami kay Mami, kayong matatanda, alagaan namin. Kahit araw-araw, hindi mo ko tinatawag sa pangalan ko. Ang tawag mo sa akin, Hoy, bakit ka nandito sa bahay? Kahit ang tingin mo sa akin ng ibang tao. Kahit lagi mo akong pinapalayas. Sa totoo lang, Ma,
Dahil sa'yo, na-fulfill ko yung promise ko kay Mami. May isa na lang. Pero masaya ako. Kahit hindi tayo yung time na laging sweet lola ka. Nakagaya ng dati na pag dumarating kami sa Guadalupe, ma. Pero meron akong hindi makakalimutan sa sinabi mo na mahal ko kayong lahat. Pag wala kang toka, hinahanap mo silang lahat. Sinasabi mo wala akong favorite. Favorite ko silang lahat. Favorite mo si Ingrid, favorite mo si ate, favorite mo si Michael, lahat kami favorite mo. I'm sorry, ma. That's me. Hindi ko nabigay yung hiling mo. Hindi namin nabigay yun. Pero naniniwala ako, ma. In God's will, masaya ka na dyan. Kasi sabi mo nga, baka si Mami tsaka si Nurse makita mo na. Salamat, ma. Salamat kasi dumaan ako sa ganito. Dumaan ako, pinagdaanan ko ulit yung ganun. Kasi you made me the strongest version of me. Salamat, ma. Ngayon lang ako umiyak ulit. Pero kada bubuksan ko yung picture mo, umiiyak ako kasi sabi ko, ang galing ni Lord. Everything nasa timing. Kahit ayaw pa namin ni Auntie, marami siyang plano. Marami siyang gustong gawin na kasama ka. Pero sabi mo nga, pagod ka na. Kaya nag-let go kami ni Auntie. Pero mahal ka namin. From the bottom of me, thank you, ma. Wala po ba? Meron pa pong gusto mag-share? Kung wala na po, yung flowers po kami dito, simple, walang lock po ito. Pero ito po yung sign ng inyong pasasalamat, pagkalangan ko ng loob at pagmamahal kay nanay. Pagka-distribute na lang po, tapos ilalagay po yan sa babaw ng kanyang casket. Habang nag-play ko yung song. Of the flowers and the rain, I see you between the rains. Oh, sweet little rain. I see you in the beam. The stars and night. I see you in the light of freedom. I see you. I see you in the blessed, Lord, I can see you. Ah, hindi.